Mga kapuso, ang Kapaskuhang ito ay may tuturing na ring bisperas ng pagdiriwang ng ika-400 anibersaryo ng University of Santo Tomas. Kaya naman ang mga dekorasyon at pamaskong pagtatangal sa UST mas enggrande. At nandun po live ngayon si Maris Sumali. Maris, kamusta dyan? Mike, hindi lang nagningning ang buong paligid, kundi napuno rin ng mga nagagandahang himig ang University of Santo Tomas matapos nga nilang pailawan ang kanilang giant Christmas tree at sundan pa ito ng espesyal na konsyerto. Ito nga naririnig nyo sa aking likuran bilang bahagi ng kanilang maagang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Sa isang pindot lang ng buton na ito, sabay-sabay na sumindi ang mga ilaw na nagpakutitap sa mga punong nakapalibot sa UST grounds. Kasabay nitong umilaw ang kanilang giant Christmas tree na isa sa mga tampok sa selebrasyong ito. Gawa sa abaka at ilang recycled materials, ang 30 talampakang puno at mas pinabongga pa ng mga ilaw. Mas espesyal pa dahil pwedeng pumunta sa ilalim nito at magpa-picture. Very special itong Christmas tree lighting, saka yung lighting ng campus at saka itong Christmas concert. Actually, we are hoping that this celebration opens the Christmas season in Metro Manila. Taon-taon na ang selebrasyon nilang ito pero mas espesyal pa raw ngayong Pasko dahil ipagdiriwang na nila sa Enero ang ika-400 taong anibersaryo ng UST. Kaya ang tradisyonal na Christmas concert mas pinaganda pa raw ngayon. Katunayan, Pebrero pa lang ay sinimulan na nila ang pagpaplano para rito. Tampok ang mga classical, pop at mga Filipino songs sa concert. Tutugtugin din ang UST Christmas song na Pasko sa UST na ngayon pa lang itatanghal sa konsyerto. We made sure na maganda yung mga songs na kakantahin. This is a kind of gift to the community. So we are giving the best because our Lord Jesus Christ was born for us. He is the best gift of God. Inaasahan dumating sa selebrasyon sina Supreme Court Chief Justice Renato Corona at kanyang asawa at si Representative Imelda Marcos. Mike, hanggang sa mga sandaling ito ay patuloy tayong hinaharana rito ng mga UST musicians. 2 araw itong concert na nagsimula kagabi, libre pero pwede syempreng mag-donate. At inaasahan ang malilikom na pondo rito ay gagamitin para sa Conservatory of Music at para rin sa restoration of artworks ng UST. Mike? Maraming salamat, Maris Sumali. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Kagabi nakilala natin ang mga kahanga-hangang bata sa Marinduque habang namimigay ang GMA Kapuso Foundation ng maagang pamasko doon. Magpapahuli ba naman ang mga nakatatanda? Siyempre hindi. Sila naman ang bibida ngayong gabi. Mayaman ang Marinduque sa puno ng nyog. Patunay ang mga pataniman nito sa tabi ng daan. Sa nyog nagmumula ang ikinabubuhay ni Aling Jocelyn. Ang bao ng nyog, nagiging bag. Pwede rin gawing keychain, pulseras at kwintas. Ginagawa rin itong vase. Samantalang ang balat ng nyog, nagiging sombrero naman o kaya na may tsinelas. Nakita po niya yung sa amin street dancing na nakita po na kami pala ay may creative na kaalaman pagdating sa kukushin. Napalilibutan din ng dagat ang lalawigan ng Marinduque. Mayaman sa lamang dagat na pinagkakakitaan ng mga tulad ni Aling Anita. Ipinakita niya kung paano ginagawa ang daing na danggit at tinapang balatan o sea cucumber. Maliban sa masiglang pagsalubong sa amin ng mga mag-aaral, kapansin-pansin ang isang nanay na may daladalang parol. Parang nagsasabing, Pasko na talaga. Kaya sinimulan ang pamimigay ng pamaskong regalo na masaya namang tinanggap ng mga bata. Simoy Pasko na nga. Kaya naman tinatapos ngayon ni Mang Alan ang paglilok sa isang bilin. Maligayang Pasko na sa inyo dyan sa Marinduque. Tinatayang halos 2,000 bata mula sa mga bayan ng Buena Vista at Torrijos. Ang ating napangiti dahil sa maagang pamaskong iyon. Salamat po sa Montenegro Shipping Lines at sa Procter & Gamble Philippines na tumulong para maging espesyal ang Pasko ng mga batang Marinduqueño.
Samantala, may panahon pa po para kayo makapag-paabot ng inyong mga pamasko sa libu-libong batang Pinoy. Maaari magdeposito sa aming mga bank account o kaya ay mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Abangan! Aubrey Miles at Solen Yusaf, itutuloy ba ang naked run dare nila sa Survivor Philippines? At ang host naman na si Richard Gutierrez, live nating mga kasama. Hi, Chard! Ang mga chika susunod na dito sa 24 Oras. Pag makati ang ulo,